Matapos ang tila kaliwat kanang kontrobersiyang report na kinasasangkutan ng Pangulo ngayon at lumabas din ang balitang kamakailan lamang ang pag-resign ni Cheloy Garapel bilang Presidential Communication Office Secretary. Kumpirmado na kilalang retiradong general at kilalang kaalyado noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa Secretary Delfin Lorenzana. Tila binasag na ang katahimikan at nag-resign na sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos bilang chairman ng Bases Conversion and Development Authority. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Panibagong gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ang tuluyan ng umalis sa kanyang administrasyon at ito'y walang iba kundi ang retired general at kilalang kaalyado noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Delfin Lorenzana. Tila ginulantang ang dating Defense Secretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang taong bayan nang pumpirmadong magbitiw ito sa Marcos administration bilang chairman ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA simula pa noong 2022. Naniniwala ang marami sa ating mga kababayan na hindi personal ang di umano'y dahilan ng dating Defense Secretary na kung bakit ito biglang umalis sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala din ang ilan na tila matapos lumabas ang balitang pagbulgar umano ni VP Sara lan sa mga di umano'y lihim ng gobyerno at pinangalanan mismo ng Vice Presidente na si Sara Duterte. Ang di umano'y dalawang tao lamang ang may hawak ng national budget ng Pilipinas. Hindi na raw magtataka marami sa ating mga kababayan na kapag nasundan daw uli ang resignation ni Lorenzana. Ayon pa sa nilabas na report ng Inquirer.net, Lorenzana stepped down as BCDA Chair. Delfin Lorenzana, who served as Defense Chief under then President Rodrigo Duterte, has stepped down as the Bases Conversion and Development Authority BCDA Chair. As I stepped down as BCDA Chairman, I thank President Ferdinand R. Marcos Jr. for the trust and confidence in me, Lorenzana said in a statement on Tuesday. Lorenzana, a retired Army General, was appointed BCDA Chair just a week before his retirement. One of the sources of funding for an Armed Forces of the Philippines AFP modernization program, the BCDA is mandated to help strengthen the military to develop its former bases and properties into economic centers and community. During his time as BCDA Chief, Lorenzana vowed to earn 36% of the agency's earnings to the AFP modernization. I am honored to be given the opportunity to lead this vital agency and to contribute to the AFP modernization effort to the best of my officials and personal capacity, Lorenzana said, unquote. Ayon pa mismo sa ilang mga komento online ng marami sa ating mga kababayan, tila ay posibleng masundan pa raw ng resignation ng ilan pang mga cabinet Secretary ni PBBM dahil sa di umano'y mga kontrobersiyang kinasasangkutan raw ng Marcos administration. At sa inilabas na pahayag ni Delfin Lorenzana, marami sa ating mga kababayan na nakapansin at tila may ibig sabihin di umano ang pagbaba sa pwesto. Ilan sa marami sa ating mga kababayan na nagpahayag ng kanilang mga ugong-ugong at tila sinabing posibleng hindi talaga dapat magre-resign pa si Lorenzana, ngunit tila agad raw umano itong pinagbitiw sa pwesto para raw maiupo ang nasabing kaalyado ng Pangulo na nanumpa na bilang kapalit umano ni Lorenzana. Matapos nito umugong rin ang usap-usapang tila isa't isa na ang pinagtatanggal ng Marcos administration ang ilang mga naging sekretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang gabinete at nagsilbing alay nito sa nakalipas na 6 na taon. Tila na pag-initan daw umano si Lorenzana kaya pinagbitiw ito agad sa pwesto bilang chairman ng BCDA. Ayon pa sa nilabas na mga komento online ng marami sa ating mga kababayan, ayan na, nagsilayasan na talaga sila isa-isa, tila masusundan pa ito. Hindi siguro nila pinaya ang mga kabulastugan ng gobyerno ngayon. Grabe na talaga, harap-harapan na talaga nilang niloloko ang mga Pilipino. Akala siguro nila nakukuha nila sa paayuda ni Tamba. Hindi niya magigiba ang mga Duterte dahil alam ng taong bayan na tunay ang kanilang paglingkod para sa taong bayan. Hindi gaya ngayon, wala talagang nakitang magandang resulta.
kahit tulay, wala. Build ni FPRRD, nasayang lang, mas lalo pang nagmahal ngayon ang mga presyo ng mga bilihin. Dapat unahin niyo ang taong bayan, bago ang pamumulitika. Teklo rin sana. Ang totoong isa sa nagmahal sa AFP kasi siya lang naman ang pinakamaraming napirmahang kontrata para iangat ang kapasidad ng AFP. Di tulad ng iba dyan, puro daldal, kulang naman sa gawa. Nako, may umaalingasaw na ata. Unti-unti na nag-aalisan. Dadami ng babaliktad ng mga congressman at senator ngayon. Nalaman na ng mga Duterte ang tunay na loyal sa kanila. My President Sara, mag-ingat palagi. Unquote. Magandang araw sa inyong lahat, ha? Siyempre, narito na naman tayo sa Spokes Hour. Ay siguro alam niyo na po, no? Pina-aaresto na naman ako ng Kongreso. Alam niyo naman, dati na nila talagang plano yan. Ang totoo po niyan, kaya ako pinupuruhan ng Kongreso dahil ako daw ang pinaghihinalaan ni Speaker na ako daw ang nagkalat noong pulboronic video na ibinroadcast ni Maharlika. Alam niyo po, that's giving me too much credit. Kasi siyempre, yung makaka-access lang ng pulboronic video, yung nakakalapit kay Presidente. Hindi naman ako nakakalapit kay Presidente. Tumakbo nga ako ng senador sa Unity, pero hindi naman kami naging malapit. No? Kahit anong gawin ko, talagang hindi naman talaga ako naging malapit sa kanya. Kasi talagang parang may distansya siya kapag bagong tao. No? Yun yung aking na-discover. Kaya nag-give up na rin ako. Nasabi ko, di wag. Pero anyway, kaya po talaga sa mulat mula, pinupuruhan nila ako. Now, alam ko naman ho bilang abogado na may kapangyarihan ang Kongreso na mag-cite in contempt. Pero alam nyo ba ho, kaya meron silang ganyang kapangyarihan, hindi po para magparusa. Wala pong kapangyarihan ng Kongreso na mag-contempt para magparusa. Ang kanyang kapangyarihan na mag-contempt ay para lang maprotektahan yung institusyon. So, unang-una po, hindi dapat ginagamit ang contempt pagpaparusa. Ako nga po, pinaparusahan ako dahil ako nga daw di umano yung source ng pulboronic video na hindi naman ako, no? Pangalawa po, bagamat meron silang ganyang kapangyarihan, sinabi na po ng Korte Suprema, merong limitasyon po yan. Ano mo yung limitasyon na yan? Unang-una, dapat yan po ay may kinalaman sa investigasyon. Pangalawa, dapat rin respeto ang karapatan ng mga resource persons. Now, anong kinalaman po ng aking Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth sa POGO? Di ba po, ang iniimbestigahan ay POGO? Anong kinalaman ng aking mga income tax return sa POGO? Anong kinalaman ng bentahan ng pamilya ko ng lupa sa POGO? Anong kinalaman ng estate ng aking tiya sa POGO? Wala po. Ang katotohanan, wala silang mahanap na link sa akin sa POGO. Dahil sinabi na nga ni Cassie Ong na hindi talaga ako involved sa Lucky South. Pero dahil wala silang mahanap na link sa akin sa POGO, humahanap sila ng butas. At siguro naman makakahanap sila ng bukutas. Bakit? Hindi naman ako accountant eh. Alam niyo naman ako naggagawa ng mga required forms pero hindi naman ako talaga eksakto gumawa ng mga exact forms. Pero sa akin, kung ang gusto nilang patunayan ay meron akong unexplained wealth, bakit hindi na lang sila magsampa ng kaso? At alam niyo po, naging desisyon na yan ng Korte Suprema doon sa kaso nga ng Begzon versus Blue Ribbon Committee, Senate Blue Ribbon Committee, na ang sabi ng Korte, hindi po hudikatura ang Kongreso. So hindi po pwede ang pagdinig nila, gagamitin nila para parusahan ng mga tao sa paglabag sa batas. Kung talagang sa tingin nila na meron akong unexplained wealth, di magsampa sila ng kaso at ipapakita ko naman sa ombudsman o kung saan man, kung saan ko kinuha yung pera na pambili ng mga lupa. Kasi nga po, ang bilin sa akin ng lolo ko, pag ikaw nagbenta ng lupa, bumili ka ng lupa. So sa akin wala pong problema yon. Pero wala pong jurisdiction ang Kongreso na paghimasukan itong mga bagay-bagay na pribado dahil ang investigasyon nila ay POGO. Ano ba sinasabi nila? Sinasabi nila ang POGO daw bumibili ng mga lupa. Meron ba silang nakita na kahit isang lupa na nasa pangalan ng POGO? Ang mga lupa po namin nasa pangalan ng mga family corporations ko. Alam niyo po, tinatanggap naman talaga yan dahil pag ikaw'y namatay at nasa family corporation, hindi ka kinakailangan magbayad ng estate tax. At kapag ikaw nagbentahan at nasa pangalan niya ng korporasyon, mas mababang buwis ang babayaran mo kasi ang bentahan yung shares of stocks, hindi yung halaga ng lupa mismo. So sa akin po talaga, ang talagang dapat sundin na desisyon ng Korte Suprema itong Bengzon. Pag hindi po at walang kinalaman sa iniimbestiga ng Kongreso, hindi dapat isiwalat ng mga resource persons. Pangalawa, kung talagang hinuhuli nila ako dahil sa isang krimen, wag nilang gamitin ang aking sariling testimonya at sariling mga dokumento ko
na ebidensya labang sa akin. Yan po yung karapatan against self-incrimination. Humanap sila ng ebidensya kung sinasabi nila na pogo ang bumili ng mga lupa namin, edi ilabas nila. Paano naman po mangyayari yun? Yung mga aking family corporations, 2014 pa sinimula. Wala pang pogo sa Pilipinas. Nasimulan na yung aking mga family corporations. Ang mga bentahan po, bago pa. Sumulpot yung Lucky South 99 na yan na pilit nilang inuugnay sa akin. Ang katunayan po, ang na-establish lamang, unang-una, sinamahan ko si Cassie Ong para nga po humingi ng gives sa pagbayad dun sa kailangang bayaran sa PAGCOR dahil nga po di umano sila yung nadispalkohan. At pangalawa, yung kaso na hinawakan ko sa Whirlwind. Dahil kumpleto naman po yan sa dokumento. O nga pala, natalo na kami sa kasong yon. Pero natalo kami matapos nila 1 taon. Mantakin mo, nung lumapit naman sa akin ng Whirlwind, meron na silang writ of execution, pinapaalis na sila. Pero napahaba ko naman po yung panahon, naging 1 taon bago sila napalayas. No? At ngayong napalayas na sila, tinake over naman ng gobyerno. So, bali wala ang panalo nila. Kasi gobyerno ngayon ang nakaposisyon doon sa pogo sa Porac. At hindi naman makukuha yan ng mga pribadong nagmamayari. So parang Pyrrhic victory, no? Wala rin nakuha yung may-ari ng lupa. Pero siyempre, ang laki din nang nawala doon sa Whirlwind kasi ginawa nila yung 49 buildings at meron din silang nabayaran na partial para doon sa kabahagi ng kabuuan ng 10 hectares. Parang hindi ko nagkakamali, parang 4 hectares ata. Pero yan po yung dapat nilang imbestigahan. Nasaan ang pera ng Lucky South na di umano ginamit ko pagbili ng mga lupain? Wala pong ganyan kahit anong testimonya. Kasi ang sabi nga ni Cassie Ong, wala akong kinalaman sa Lucky South. Ang hinawakan ko lang kaso ng ejectment.